8, 10, 12. Oh, hindi 6 na Sundays na madidiscuss yun. Tapos nila. Kung dalawang subject sa isang Sunday, ilang pong buwan yun? Isang buwan, 4. Isang buwan at kalahati. Ako pastor nila, isang buwan at kalahati. Ganun po ang ginagawa ko sa mga churches sa Bulacan, kaya po natatapos nila. So, ngayon, ang nangyayari po, pagka tapos ng seminar ko sa kanila na 12 subjects na yun, sa panghuling subject, yung panghuling subject namin nung nakaraan, na alaala ko, sabi nung pastor sa akin, Pastor, salamat sa pagtuturo niyo sa amin, naliwanagan talaga ang church, kanya naintindihan nila ang eternal state, meron palang hope, may pag-asa. Kaya ang ginawa niya sa amin, pagkatapos ng panghuling subject, yung pastor, trinit kami, dinala kami doon sa isang kainan. Doon sa isang kainan, mayroon pong pinadala niya sa amin doon, pinakain kami ng balot na prinito yata. Adobo. Ay, adobo, balot. Kasi gusto ko naman yun. Balot. Di ba kahit na walang gawin, pero siyempre sasaya naman niya, binigyan kami ng parang appreciation nila. So ito rin kami. Natutuwa na po ako dahil Bili mo ng balot yan, Jo. Pampalakas yun yung balot eh. Pampalakas sa yata. Yung balot kinikwento ko lang. Kahit dito wala, basta service kayo. Amen. Walang problema. Huwag kayo mapuproblema sa gastos kay Pastor Torres. Wala tayong iniisip na ganyan. Basta ang halaga sa akin, lang kayo na gusto ko i-share sa inyo to. Itong mga messages ni Lord na ito. Kasi pagdating ng araw po, pag hindi nyo naintindihan ito, itong mga i-discuss ko sa inyo, parang tatanungin nyo ako doon sa taas eh. Bakit hindi Lord tinuro sa amin yan eh, Pastor? Ayun, di ba? Pero kung narinig nyo, ay, ang saya pala, ganito pala, may inspire kayo pag natapos niyo yung subject. Tingnan natin kung ano maganda. Kasi na-discuss ko na sa inyo yung rapture, na-discuss ko na sa inyo yung ilang topic na ba, yung isang topic pa. Dalawa palang subject na naririnig niyo sa akin. O, tingnan natin yung mga susunod pa na pagkataon na pag binigyan pa tayo ulit ni Pastor John ng pagkataon, tingnan natin kung anong magandang mangyayari. No? Tingnan natin itong subject na ibibigay ko sa inyo. Pagkatapos po ng rapture, siyempre iniisip nyo, na-rapture na tayo. Anong gagawin natin sa taas? Meron pa ba? Marami po tayo gagawin doon. 7 taon tayo doon sa heaven. Habang naandun tayo sa heaven, sinabi na ni John yan ang mga mangyayari doon sa taas. Habang nandun tayo, nakikita natin yung pinakita ni Lord kay John. Nasa Book of Revelation po yan. Si John, isang disciple ni Jesus yan, apostol niya, na pinagpakitaan ni Lord ng mangyayari sa taas. Tapos ipinasulat ni Lord sa kanya, isulat mo yan, sapagkat darating ang panahon na mangyayari yan. Kaya si John, habang nagre-reveal si Lord sa kanya ng mga prophecy o mga vision na nakikita niya, isinusulat po ni Juan ito, kaya naisulat ang Revelation. Ganyan po yan. Kaya itong mga events sa heaven na ipapakita ko sa inyo, nakita po niya yan. At habang naandun tayo sa taas, namamasdan din natin kung ano nangyayari doon. At ano ang laman doon sa taas. Ayan po, kaya may subject tayong mga events in heaven. Ngayon, ito po ay pang-4 na subjects yan doon sa eschatology. Sabi niya, ito yung mga vision ni John na pinakita ng Panginoon sa kanya. Sabi ng verse 1 sa Revelation, basahin natin. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. Inireveal ni Lord sa kanya, ano yung ipinakita? Okay. Ang pinakita sa kanya ng Panginoon doon, bukas na pinto sa langit. Ay nakita siya isang bukas na pinto. Anong sabi ng Lord sa kanya? Tingnan niyo yun. Pumating ka rito, sabi niya, and I will show thee things which must be hereafter, sabi dito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan, ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono. May nakita siyang trono doon sa langit. At ang isang nakaupo roon, sabi niya. Mayroon siyang nakita nakaupo roon.
tingnan natin. Ano po? Nakita ni John yung ama nakaupo. Pero hindi nakita yung mukha. Walang nakakita sa mukha ng ama eh. Mayroong nakaupo doon sa langit. Habang pinapakita ito ni John, naandun tayo sa loob, ni-rapture tayo. Huwag niyo pong kalimutan yan. Nasa langit na tayo niyan. Tingnan natin. Ang anyo ay maningning na parang mahalagang batong hasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Sabi diyan, ang nakita niya ikalawa ay yung napakagandang rainbow na nakapaikot tukol sa trono ng Ama. Saan ka nakakita ng ganyan? Pagdating natin doon, makikita mo rin yan. Ayaw mo yan? Maraming makikita, mga ni-rapture, oh. Tingnan natin. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono. Nasa bawat isa ay may nakaupong isang pinuno na nakadalip ng puti at may koronang ginto sa ulo. Ano ibig sabihin nakapaligid dito yung 24 pang trono? Sino-sino yan? Yan po yung mga 12 tribes ng Israel at saka 12 disciples. Yan, 24 po sila. May kanya-kanyang trono sila dyan. Binigyan ni Lord. Nakita niya yung mga elders na ito na may mga nakalagay na ginto, crown, at ino-offer nila yan kay Jesus. Nasaan tayo yan? Andyan, napagmamasdan natin yan. Okay, kita nyo ha? Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga bulog sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulok. At ito ang 7 espiritu ng Diyos. Hindi nila maintindihan niya 7 espiritu ng Diyos. Ano pong ibig sabihin niyan? Titingnan natin. Narinig niya yung mga kidlat, kulog. Nakikita niya yan habang nire-reveal ni Lord sa kanya itong mga bagay na ito. And there were 7 lamps of fire kanya burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Pag sinabing 7 spirits of God, ito yung attributes ng God. Kasi kung basahin niyo lang po yung Revelation, hindi niyo po maintindihan yan. Bakit may spirito? Ibig sabihin niya, yan po attributes ng Diyos yan, na siya yung power, riches, my wisdom, my strength, my honor, my glory, my blessings. Yan po ang ibig sabihin yan, na worthy is the Lamb that was slain to receive ng power, riches, wisdom, lahat po yan. Yan po ang 7 spirits na tinutukoy dyan. Okay, ngayon, sabi ng verse 6, sa harap ng trono ay may tila dagat na nasa salamin na sinilinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ano po itong mga buhay na nilalang na 4 na, ano sabi? May mga 4 na panig ng trono, may 4 na buhay na nilalang. Yan yung tinatawag na living creatures. Nakita niya diyan po yung crystal sea of glass. May maningning na napakaganda ng tubig na nasa harapan ng trono ng Panginoon. Yung umaagos na parang kristal. Pwede ka na uminom dyan kung gusto mo. Hindi ka na mauuhaw kahit kailan, sabi ng Lord. And in the midst of the throne, sabi niya, and around about the throne were 4 beasts. May 4 na. Pag sinabing beast po, yan yung mga special creation ni Lord. Kaya ang mga angels sa langit po, iba-ibang klase. Maraming angels po dyan. Kanya-kanyang function po yan. Kanya-kanyang trabaho sila sa harap ng Panginoon. Yan mga 4 beasts pong ito. At sabi niyan, ang unang buhay na nilalang, sabi niyan, katulad siya ng leon. Yun. Katulad naman ng baka ang pangalawa. Kamukha ng tao ang pangatlo. At katulad naman ng agila na lumilipad ang pang-4. Ano po ibig sabihin ito? Yan mga itsura nila para medyo may idea kayo. Kanya, ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon daw. O ay, tingnan natin yan. I-play mo nga ito, Joe. Yung video. Kung ma-play mo yan, click mo lang yan. Yan. Oh. Wala sound, no? Okay. Mas maganda sa atin. Hindi, bala na, okay na. Importante, mayroon tayong mga clippings kahit wala sound. Yan po yun. Ang katulad naman na aking lumilipad ng pang-4,
Alright, tingnan natin. Next. Nakita rin po ni John doon sa langit. Yan yung apat na living creatures kung tawagin. Yan po ang verse dyan, no? Verse 7 yan. Ha? They are the highest intelligence in God's presence. Yan pong mga apat na buhay na nilalang na yan, may yan nga tawag na highest intelligence ng Lord yan. Uutusan niya yung mga yan sa pagbubukas ng mga seals. Alam niyo, pagbukas ng unang selyo, pagbukas ng ikalawang selyo, pagbukas ng yakap, yan po ang tagabukas. Kaya sila ang uutusan ng Diyos. Kaya may mga function po yan. May mga kanya-kanyang trabaho sila sa harapan ng Diyos. Mayroon pong mukhang, ano to? Mukhang leon. Mukhang baka. Mukhang tao. Mukhang agila. Ano po ibig sabihin? May ibig sabihin po ba yan? Meron. Ang ibig sabihin nito, kaya po may ganyan baka, yan ang tinatawag na servanthood ni Jesus Christ. Yung baka. Ano naman po itong Baka rin. hindi. Leon. Baka yun ang servanthood. Ang leon, ito yung, he is a lion from the tribes of Judah. Yan. Ano naman yung tao? Yung humanity ni Christ, na naging tao siya. Ano naman yung agila? Yan po ang pagka-Diyos, yung deity niya. Yan. Ganun po ang mga ibig sabihin nitong highest intelligence in God's presence ng Panginoon. Now, nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatan na may sulat ang loob at labas at sinarahan ng itong selyo. Ito yung 7 seals na nakita ni John. Ano sabi? Mayroon doon nakaupo doon sa trono na may hawak nun. May nakasulat. Okay, tingnan natin yung nakita ni John. John sees the book. Sealed with 7 seals. Nakaupo doon. May hawak siyang kasulatan na may mga tatak. Yan yung nakita niya. Ay ano yan? Ano ibig sabihin yan? Yan po ay chronologically describe how the world will be judged. Kasi darating ang araw, i-judges na ni Lord itong mundo. Bubuksan na po yan. Mga seals na yan. Pinapakita ni Lord sa mga ni-rapture yan. Andun tayo, nakikita natin to. Huwag niyong kalimutan, no? Pag hindi na rapture, wala siya dyan. Naiwan siya dito sa lupa. Kaya kawawa yun. Maiiwan. Hindi nila may enjoy dyan sa heaven. Tayo, andun na tayo, nai-enjoy natin to. Napapanood natin tong ipinakita ni Lord kay John. Na pinapaalam na ni Lord sa atin ngayon. Kaya, dapat ito inspiration to eh. May inspiration tayo. Kasi alam na natin yung pupuntahan natin eh. Pero yung mga tao dyan sa labas, hindi nila alam to. Dahil hindi sila nag-aaral ng Biblia. Ngayon, sabi ni John, nakita ko rin ng isang makapangyarihang anghel na nagtanong. May nagtanong ng malakas. Sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas ng kasulatan, sabi ng angel? Ay kasi, ang daming tao eh. Sino kaya ang pwede at karapat-dapat na magbukas, sabi ng angel? Alright, tingnan natin. Nagkaroon ngayon ng investigation sa heaven, sino kaya pwede? Kasi nagtanong eh, sino kaya pwede kayo magbukas yan? Kung sino yung worthy na magbukas? Sabi niya, was there any among the redeemed worthy to claim the earth title deed? Kung sino pwede magbukas ng tata? Sino kaya? Baka si ano pwede? Adam. Si Adam. Hindi pwede. Bakit? Nag-cheat siya ng David. Ay, nag-cheat ang David. No. Hindi siya papasa. Si ano kaya? Si Noah. Hindi rin. Kasi Lasinggero. Naguting eh. So, tingnan natin si ano. Baka si Abraham pwede. Hindi rin. Nag-worthy rin, no? Bakit? Backslid and went to Egypt temporarily. Di ta tinatwa pa nga yung asawa niya eh. Ay, ano ko yan? Kapalit ko yan. Di ba? O, sinungaling din si Abraham, di ba? May mga pagkakamali kahit na sino. Hindi siya pwede. Sinungaling eh. Eh, baka si ano pwede na, si David. Kaya, ay di rin. Later broke God's heart through lust and murder. Pumatay ka kasi. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig kay, sinigilibig niya? Iba. Hindi siya pwede. Kaya, sino kaya? Baka si ano pwede na? Si John the Baptist. Not forgery.
in a moment of weakness niya, nag-doubt din siya na Messiah si Jesus. Sabihin mo nga, kung siya na ba ang tunay na Messiah ang dumating, o nagdadoubt pa siya, eh siya naman, si Jesus na nga, hindi rin siya pwede. Eh baka si ano pwede na, si Pedro kaya? Hindi rin. naman siya. Dahil dinindi niya si Jesus ng 3 times. Hindi siya pwede magbukas ang mga tatak na yun. Si Paul kaya, na magaling na missionary ni Lord, oh, hindi rin pwede. Bakit? Kinompromise niya yung testimony niya. Nakiayon siya, natatakot siya sa mga Hudyo. Kaya hindi rin siya pwede. Kaya sabi ng Bible, ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Sabi ng Bible, wala pwede. Kaya ang nangyari nito, buong kapaitan akong umiyak, sabi niya, dahil walang natagpuang karapat dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon, sabi ng Bible. Tingnan niyo. Kaya umiyak siya ng umiyak. Oh Lord, sino pwede magbukas? Ako maparusahan na ang mga tao sa baba. Nakita niyo, umiyak si John ng mahigpit. Kaya sabi niya, verse 5, ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa lipid ni Judah, ang anak ni David, o yun, ang siyang nagkagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatan, nakarolyo, sabi ng verse 5. Mayroon daw isa na pwedeng magbukas. Sino yun? Si Jesus lang ang pwedeng magbukas. Wala nang iba. Yes, hindi si Moses. Wala qualified. Si Jesus lang. Siya yung tinatawag na the sovereign lion and bleeding lamb is able. Si Jesus lang talaga. Siya ang lion of the tribe of Judah, sabi diyan. Kaya kinuha ni Jesus ang aklat na ito at kanya itong binuksan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nakikita natin yan habang binubuksan ni Lord yan sa heaven. Ang doon po yung mga ni-rapture. Hindi kayo naiwan ha, ang doon tayo sa taas. Kaya yan ang hope natin. Kaya kinuha ni Lord ni Jesus ang libro. Video at ito yung click mo nga tingnan natin kahit na walang sound. Yan, kinuha niya. Tinuro ng matanda kung sino pwedeng magbukas. Ayun, si Jesus. Oh, binuksan na. Ayan na, bubuksan na ang unang tatak. Binuksan niya ang aklat. At kanyang ipagbukas niyan, parusa na ho yan dito sa mundo. Nakita niyo dyan yan sa langit na binubuksan na po yan. Ang mga Kristiyano na nandoon, nagsiyuko na lang lahat. Nanging marahil na excited na hindi maintindihan ang saya ng mga Kristiyano habang binubuksan ito. At may nangyayari na po dito sa lupa. Habang binubuksan, nagsidapaan na lahat ng mga Kristiyano dyan sa langit. Okay, nangyayari ho yan. Sabi dito, nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ano yung insenso? Mangkok na puno ng insenso. Yung mangkok, puno ng insenso, yan yung mga prayers ng mga Christians. Pumupunta doon, sinasaluyan, pumupunta lang ng prayers sa atin yan. Kaya ba, pinag-pray mo yung anak mo, Lord, mabago sa akin anak ko. Yung prayer niya pumupunta doon sa mga insenso na yan. Iniipon ni Lord yung luha ko. Pag hindi nagbago yun, ibubuhos ni Lord doon sa lupa. Sa kanya, babalik. Ganyan po ang mangyayari. Mga panalangin po yan ng mga banal, sabi ng Bible. Para alam natin, minsan binabasa natin ang Bible, din natin naiintindihan. Kaya mas mabuti na i-emphasize na kahit na konti lamang. Sabi dito, ang 4 na mga buhay na nilalang, sabi, at saka yung 24 elders, sabi dyan, nagsiyuko sila. Wino-worship nila si Jesus dyan sa langit habang nanonood tayo. Kaya having every one of them harps and golden vials full of odors, sabi dyan, which are the prayers of saints. Sabi dyan, ibubuhos po yan sa 7 vials, the wrath of God. Sa pang-subject natin na pang-8 yan. Tapos pag binuhos yan, 7 vials siyang ibubuhos dito sa mundo.
bilang parusa sa mga hindi na rapture. Doon. May impactay siya sa mga subject na susunod, no? Kaya doon sa langit nagkaroon ngayon ng adoration, pinupuri natin si Lord dyan. Nasa langit tayo yan, tatandaan ninyo. Kaya kasama tayo sa nagpupuri dyan sa Panginoon. Kasi na-rapture nga tayo eh. Inaawit natin, no? Inaawit nila, sabi ni Jan, ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga failure yun sapagkat pinatay ka. At sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Kaya tinubos na ni Lord ang buong mundo eh. Bawat bansa. Tinubos na tayo. Yung mga naniwala lang, sumpalataya lang, ang na-rapture. Okay po, habang nangyayari po itong mga bagay na ito sa langit, yung adoration na ito, inaawitan na si Lord dyan, worship na siya, pinapasalamatan na siya, kasali na tayo dyan. Play mo yan, Diyos. Yan, tuktok yan eh. Yan. Nag-aawitan yan. Nag-aawitan dyan sa kalangitan, worship si Jesus dyan. Okay, di ba rin na? Okay, lipat natin. Alright. Nilagay mo sound? Oo. Sige, tignan natin. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. Yun. Nagsasamba na mga Kristiyano, For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood of every kindred and tongue and people and nation. Si Jesus lang po ang tumubos sa atin. Wala nang iba. Hindi ka tinubos ng pera. Dugo niya ang pinagtubos sa iyo. Kaya pahalagahan niyo ang pagtubos sa inyo sapagkat mahal yan. Special ka. Kaya ka nakarating dyan sa rapture, napasok dahil kay Jesus. Tinubos ka niya. Tinubos niya ako tayo. Kaya yung iba pagkakuan, binabaliwala nila. Huwag baliwala dapat ito. Pansinin ito. Sapagkat isang araw andyan ka na. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga paari na itinilaga upang maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Pagkatapos natin doon sa langit, maghahari pa tayo dito sa lupa. Di ba sabi niya? Sila'y maghahari sa lupa. Pansinin niyo yan, mga verses na yan. Kala nila, wala-wala lang yan. No. Pagkatapos ng 7 years natin doon, bababa tayo dito. Ni-rapture na tayo, ano man lang yung 7 years? 1 week lang yan. Ang dali, para yung galing kami sa Amerika. No, umalis kami. After 1 week, andito na kami. After 7 years. O yun po ibig sabihin ni Lord. Diba ba? Maiksin lang yan. Alright, tingnan natin. And has made us unto our God kings and priests. Yan ang sinasabi ni Brother Ron. Gagawin niya tayo mga hari at mga pari niya. Amen. Yan. Bibigyan ka ni Lord ng mga corona. Kasi nagkakaroon ng Bema judgment dyan eh. Nung nirapture tayo, nag-Bema judgment. Nagbigayan ng mga crown. Yan, kinurunahan ka na ni Lord. Ginawa ka niya ng pari. Ginawa ka niya ng hari. Wow. Ang hari, ito ay kakaiba na. Tayong dalawa hari ah. May crown tayong dalawa dyan. Kasi leader tayo, Lord, pastor tayo eh. Paano yung ibang mga membro? Basta membro may crown din kayo. Amen. Ginawa kayo ni Lord na special. Ayos sa ginawa. Ayos sa inyong ginawa. Sa Bema judgment yun ha. Kasi itong ibig na pinapakita ko sa inyo, mga nangyayari lang yan doon. Para may idea tayo. Na ganun palang sa langit. Pagkatapos palang rapture, ang dami palang nangyayari. Yes, dami pa. Kala nyo, wala. Meron. Tingnan natin ha. Anong mga iba pa. Tumingin ako muli, sabi ni Jan, at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Ang dami pala anghel dyan. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang, at sa mga pinuno. Sabi ng Bible, tingnan nyo, ang daming angels dyan sa kalangitan. Hindi nyo kayang bilangin yan. Sabi ng Bible, and I heard the voice of many angels round about the throne. Umiikot-ikot sila sa trono ni Jesus. Ang mga angels, alam nyo, mayroon akong pag-aaral sa mga angels po eh. Yung tinatawag na angelology. Kaya ang angelology po, mga angels, create ni Lord yan, bago tayo, nag-create na muna silang lahat. At sila,
Hindi mo sila kayang bilangin. Innumerable sila. Si Lord lang po ang naglikha sa kanila. Bakit? Para awitan nila si Jesus. Para i-worship nila si Jesus. Sabi sa Colossians 1:6. Wino-worship nila si Jesus. Yan. Sa kalangitan. Yun ang trabaho ng mga angels po. At ang mga angels po, tumatrabaho sila pag mag-request ka, Lord, tulungan niyo kami, bantayan niyo ang aming tahanan, mapapadala si Lord ngayon ng billion of angels sa bahay mo. Pamigiran niyo, bantayan ka sa buong magdaman. Nare-request yan. Kaya pag mag-pray kayo, Lord, padala kayo ng mga angels ko, mag-iingat sa biyahe namin. Kapag nag-translate ka, yung mga babangga sa'yo, nililinis ng mga angels yan. Pinoproteksyonan ka agad. Yan ang trabaho nila, mga ministering angels po sila. Ang dami niyan. Pero hindi dapat sambahin ng angel. No? Wag. Sila yung mga alipin din po sila katulad natin. Pagdating ng araw, tayo pa nga mag-judge sa kanila, sabi ng Bible. Pagkapapalya-palya sila sa pagbabantay sa atin. Pag hindi mo ako nabantayan nung time na yan, special ako kay Lord, dinubos niya ako, tapos pinapabayaan mo ako. Di ba? Pagagalitan din sila ni Lord. Mga angels na kwan lang po yan. Taga-sunod kay Jesus. Yan ang ministry nila. And the number of them, sabi niya, was 10,000 times. 10,000 and thousands of thousands. Oh, kaya ko bang bilangin yan? Thousands, sabi ng Bible, no? Oh, marami po yan ng mga angels na yan. Kung gaano karami, 7 billion ang mga tao dito sa mundo. Ay, sila hindi lang 7 billion. Laksa sila, makubera nila ang buong daigdig. Kaya sabi ni Jesus, pagbabalik ko kanya, huwag kayong magpadaya, sabi niya. Pagbabalik ko, makikita ng lahat at magliliwanag ang kalangitan. Bakit magliliwanag? Isang angel lang po ang ningning niyan. Liwanag niyan. Laksa yan sasabay kay Jesus, pagbaba. Di magliwanag sa daigdig. Masisilaw na yung mga tao. Yun ang sinasabi ni Jesus. Maningning sila, maliwanag ang kanilang mga kaningningan ng mga angels na ito. Kaya dito sa heaven, habang nandyan tayo, nagkakaroon dito ng proclamation of Christ. Pinoproklama natin siya. Salamat Panginoon, sinama mo kami sa rapture, dito kami ngayon. Yan, pinoproclaim natin siya. Worthy is the Lamb. Yan, sabi niya, no? Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. Kasali kayo dyan, ha? Isa, nagsasabi niya, sa langit. O huwag kayo magpayo sa rapture, ha? Wag. Na-rapture na tayo dyan. Yan natin. Next. Sabi dito, worthy is the Lamb that was slain to receive power, sabi niya, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessings. Yes, nandiyan ka. Mga angels pa lang na nasa front. Pero ang dulo, daming Kristiyano doon sa likod. Nandiyan tayo. Pinoproklama natin si Jesus at nagkakaroon ng worship service in heaven na. At sa kalangitan, itong worship service natin na ganito, palakpakan tayo. Wala to, mahina to. Doon dumadagundong ang palakpakan dyan sa langit. Hanggang sa lupa, mauuga ang mundo. Sa lakas ng palakpakan natin dyan. Sa dami. Kaya, pagpapalakpak tayo, lakasan natin para mamasin tayo. Masana, yun, palakpak na! Nating kabay niya ito, Diyos. Palakpak tayo ng lakas. Sumigaw tayo malakas. Kasali tayo dyan. Para masanay na. Alright, tingnan natin. Sabi dito, blessing and honor and glory and power be unto Him forever and ever. Sabi dyan. Sabi ng verse 13, narinig kong umaawit, sabi ni John, ang mga nilikhang nasa langit. O, kita nyo? Nasa lupa. Pati nasa lupa. Nasa ilalim ng lupa. Sino ba yung mga nasa ilalim ng lupa? Yan yung mga naandoon sa panahon ni... Basta nasa ilalim ng lupa. Nasa dagat, nasa lahat ng mga naroon, bigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang mga papuri para na karanasan, kaluwalhatian, kapangyarihan, magpakailanman. Yan ang sabi ng verse 13. Tingnan nyo. And the four deep said, Amen. Sumasagot pa yung